Ang bahagi ng banal na kasulatan na ating pagbubulay-bulayan ngayong araw ay matatagpuan sa aklat ni Marcos sa kabanatang 4 mula talatang 35 hanggang 41. Mark chapter 4 verses 35 to 41. Ganito pong mababasa natin sa Magandang Balita Biblia. Kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka at nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami?" Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil!" At sinabi sa alon, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya?" Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, "Anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa iniuutos niya." Tayong lahat ay napagpala sa ating pakikinig sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Muli, ngayong araw ay magsasalo-salo tayo sa dulang ng ating Panginoong Hesus at tatanggapin po natin ang biyaya ng kanyang mga salita na siyang magpapatibay at patuloy na magpapalago sa ating pananampalataya. Makikipag-usap ako sa inyo sa umagang ito sa temang Storms of Life.
storms of life. Ngayong araw ay ating pinararangalan at kinikilala ang kadakilaan ng lahat ng mga ama. Ang pagiging ama ay hindi madali. Parang ito'y isang paglalakbay din. Ikaw ay naglalakbay bilang ama na may mga daladala. Ano yung mga daladalang ito? Halimbawa na lamang yung responsibilidad na pagiging ama. Na alam natin at kilala natin, tayong mga Pilipino, inahalin tulad natin na ang ama ay haligi ng tahanan. Kapag haligi ng tahanan, abay, kailangang matibay. Kapag hindi matibay, guguho ang tahanan. Kagaya rin ng bahay. Ang bahay, kapag hindi matibay, ang haligi, guguho o masisira ang bahay kapag dumarating yung mga bagay, yung mga challenges na ayaw sana nating maranasan. Ito yung responsibilidad na mayroon sa balikat ng isang tatay bukod pa sa pagiging breadwinner. Though, ngayong panahon po natin ay nakakasama na ang ating mga asawa, ang partner natin, ang katuwang natin na nagiging breadwinner na din. May madaladalang pagiging huwaran. Huwaran sa iyong pamilya, lalo't higit sa iyong mga anak bilang tatay. Mayroong mga karanasan po tayo dito bilang mga tatay na minsan ito yung storm, ito yung mga hamon sa atin bilang mga tatay ay hindi pwedeng salita lamang ang pagdidisiplina sa ating mga anak, kundi nagsisilbi tayong huwaran sa kanila. Hindi tayo parang mga Pariseo na do what I say but do not do what I do. Kundi tayo, lalo't higit tayong mga ama na mananampalataya ay nagiging huwaran at tinuturuan natin ang ating mga anak sa pamamagitan ng ating magandang halimbawa. Storms of life are real. Sa bahagi po ng banal na kasulatan na binasa ko sa inyo, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Let us go across the other side of the lake." Kung babalikan po natin at titignan po natin ang ministeryo ng ating Panginoong Jesus ay hindi siya nananatili sa isang lugar sa kanyang pangangaral, kundi mula sa isang lugar, siya po ay lumilipat, pumupunta sa iba't ibang dako upang ipangaral ang paghahari ng Diyos. So isa ito sa yugto ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo na kasama ang mga alagad, na hinihikayat ang kanyang mga alagad na pumunta sila sa ibayo. Ang sabi niya, "Let us go across the other side of the lake." Then, habang sila'y naglalakbay mga kapatid, at doon sa gitna ng lawa, suddenly a strong wind blew up, and the wave began to spill over into the boat, so that it was about to fill with water. Ito yung mga bagay, o ito yung nakikita po natin na literal storm. This was a literal storm encountered by the disciple with Jesus. Sa gitna ng lawa. Isang malakas na hangin, of course, kapag nasa malawak ka na tubig, pag mayroong malakas na hangin, ay tataas din ang alon. And this is a literal storm. Ito ay literal na storm at tayo bilang mga Pilipino o bilang mga tao, pag pinag-uusapan po natin yung mga storm na ito, ay alam natin sapagkat nakakaranas tayo ng mga literal storms na naranasan na natin at pwede pa nating maranasan kagaya ng malalakas na bagyo. Maraming mga literal storms na nararanasan po tayo. But there are different storms, the literal and non-literal. Yung literal storm ay ito yung variety of atmosphere disturbance. Kung maalala po natin yung Haiyan, yung bagyong Haiyan na halos walisin ang isang bahagi ng Kabisayan sa Leyte. Walang tumayong
mga puno pagkatapos ng bagyo. Napakatinding bagyo ito. No? Napakatinding bagyo na naranasan ng ating bansa. Bukod pa doon sa mga naranasan natin nung mga nakaraan. Pero ito ay isa sa mga matitinding bagyo na naranasan po natin. Non-literal storms. Naranasan din po natin ito, lalo higit doon sa Kristiyanong konteksto, in our lives as Christian. And we call it Christian context, na kung saan, kapag mayroon po tayong mga challenges and difficulties sa ating buhay mananampalataya, tinatawag natin itong storm. Tinatawag natin itong bagyo. No? At kapag dumaranas po tayo dito, ay hindi tayo natutuwa. Nalulungkot tayo, umiiyak tayo, lumuluhod tayo sa Panginoon. At minsan, nagtatanong tayo, ano ba ang rason? Bakit nakakaranas ako ng mga ganitong hamon o pagsubok sa aking buhay? Minsan nagtatanong tayo, parang nagiging emotional po tayo na malayo ang Diyos o nagiging tahimik ang Diyos. Sa panahon na mayroon tayong mga hamon, sa panahon na mayroon tayong mga difficulties sa ating mga buhay. At hindi tayo exempted. Kaya nga tinatawag natin Christian context ito. Kasi may mga tao na nakakaranas din ng ganitong bagyo, pero kakaiba kapag tayo na yung nakakaranas po nito. Ano ba yung rason? Ang nakikita ko po ang rason po dito, una, bagamat hindi po siya limited dito, una, storms are God's means of transportation. Storms are God's means of transportation. Palala po natin yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tumawid po tayo. Ang buhay po natin bilang mananampalataya ay paglalakbay. Paglalakbay mula sa ating pinagmulan o mula sa ating kinalalagyan patungo doon sa gusto ng Panginoon na puntahan po natin. At ang paglalakbay na ito, doon sa literal na paglalakbay, ay nakakapagod. Doon sa literal na paglalakbay ay napapagod tayo physically. Pero itong paglalakbay na ito, mga kapatid, mula doon sa mga hamon at mga challenges sa ating mga buhay bilang mananampalataya ay napakahirap. Napapagod tayo, hindi lang sa ating lupang katawan, kundi sa ating isipan, at minsan, sa ating pananampalataya, ay tinatanong natin ng Diyos, nasaan ang Diyos? But God permitted storms upang magkaroon tayo ng magandang paglalakbay. Take note, magandang paglalakbay. Sapagkat ang paglalakbay natin dito sa mundo bilang mananampalataya ay hindi madali. Hindi madali sapagkat hindi yung gusto natin ang nangyayari. Bagamat, may mga gusto tayo na nangyayari sapagkat ito'y in accordance with the will and plan of God to you, to us. Pero maraming mga bagay na nangyayari sa atin na halos ayaw sana natin. At bakit nangyayari ito? Dahil sabi ko nga kanina, mula sa ating kinalalagyan, sa pangkasalukuyan, nakakarating tayo sa mas malalim na karanasan patungo sa isang paglago bilang mananampalataya. Moving from place to place for you to grow. Hindi lang doon sa literal place, hindi lang doon sa literal na pagbibiyahe o doon sa journey natin o pag sa travel natin, kundi doon sa buhay natin bilang mananampalataya. Sino ba sa atin, mga kapatid, ang hindi nakaranas ng paglago? At sino ba sa atin ngayon ang ayaw ng paglago? Gusto natin, sa mga tanim nga natin, gusto nating umasenso yan eh. Gusto nating lumago yan eh. Pero sa ating buhay bilang mananampalataya, bahagi ito ng paglago po natin. Sapagkat ito po yung storms, kaya yung sinabi ko kanina, are God's means of transportation to move us from place to place, from experience to experience. Nagpapalalim po ito. Itong mga mahirap na bagay ay nagpapalalim po ito
doon sa karanasan natin sa Panginoon. Mula sa madali hanggang sa pinakamahirap until you reach the level of life in Christ. Sinasabi po natin, disipulo po tayo ng ating Panginoon and we are belong to the body of Christ. Pero paano nakikita ito? Sapagkat hindi sapat na binabanggit lamang ito. Kapag na-reach po natin yung level ng ating Panginoong Jesucristo, doon sa kanyang katuruan, mga kapatid, kagaya ng love your enemy. Mahirap madali. Mahirap, hindi ho ba? Minsan nga, kapag mayroong nang-aaway sa atin o mayroong gumagawa ng isang masama sa atin, gusto nating balikan. Gusto nating gawin din yung ginagawa niya sa atin. But, mula doon sa ating paglalakbay, mula doon sa mga hamon, mula doon sa storms, na naranasan natin bilang mananampalataya, mga kapatid, nagkakaroon po tayo ng pagpapakumbaba hanggang marating po natin yung tinatawag na absolute humility na mayroon ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit sinasabi natin ito? Ipinako siya sa krus. Pinagpapalo siya, binugbog siya, pinagbintangan siya. Pero nung nakapasok ko siya sa krus, anong sinabi niya? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Patawarin mo sila. Tayo, kapag mayroong gumagawa sa atin, panalangin pa lang, nahihirapan na tayo. How about yung panalangin po natin is gagawin na natin? Absolute humility. Ito yung goal po natin na maranasan natin bilang mananampalataya. And through these storms na naranasan po natin, maririts po natin ito. Marami tayong karanasan bilang pastor na masasakit. Marami tayong mga bagay na nagdudulot sa atin o nagdidikta sa atin upang magpakumbaba sa iba. Alam nyo ba na napakahirap magpakumbaba? Lalo't kung ang nasa harap mo, ang iniisip mo ay mas mataas ang iyong estado sa komunidad. Sa komunidad na iyong kinabibilangan. O iniisip mo na mas mataas ang iyong pinag-aralan. Mahirap magpakumbaba, hindi ho ba? Pero ang teaching po ng pagpapakumbaba ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi siya selective, kundi kailangan natin. At mararanasan natin ito mula doon sa mga storms. At kapag nakakaranas po tayo ng mga pagsubok na ito, mga kapatid, nakikita po natin ang ating mga kahinaan. Nakikita po natin ang ating hangganan. Nakikita po natin, mga kapatid, na depende tayo sa Panginoon. Ito yung mga bagay kung bakit nararanasan natin ito. Ito yung mga reasons kung bakit nakakaranas tayo ng mga ganito. Pangalawa, doon sa life in Christ is magkakaroon tayo ng absolute love. Alam niyo, yung nasa 1 Corinthians 13, yung sinasabi niyang yung pag-ibig ay hindi na naghili, no? Hindi maraming mga description doon sa 1 Corinthians 13, ano? Patungkol sa pag-ibig. Pero alam niyo ba, mga kapatid, na kapag pinag-uusapan po natin yung pag-ibig na naranasan natin sa kapwa natin, ang kwan po nito ay love begets love. Samantalang, yung pag-ibig na sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, mga kapatid, ang pag-ibig ay binubuhos lang at hindi naghihintay ng kapalit. Sa isang lalaki o sa isang babae, subukan mong umibig at hindi ka naman ibigin. Suyuin mo siya ng suyuin. 20 ka pa lang, sinuyo mo na siya. 30 na kayo, wala pang nangyayari. 40 ka na, wala pang nangyayari. 50 ka na, maalarma ka na. Di ba? Kasi ito yung pag-ibig na nasa atin. Pero yung pag-ibig na naranasan natin galing sa Panginoon, mga kapatid, galing sa Panginoong Yesus, kakaiba ito. Sapagkat ang pagbubuhos mo ng pag-ibig sa isang tao ay walang kapalit at walang hinihintay na sagot. No? Hindi ito two-way traffic, one way lang. Mahalin mo siya, bahala siya. Ito yung ginawa ng ating Panginoon sa atin. Sapagkat kung hindi ito ginawa ng ating Panginoong Yesus sa atin, mga kapatid, abay wala na po tayo ngayon. No? Ito yung goal natin na magkaroon tayo ng absolute love. Kagaya ng ating Panginoong Hesus, na parang napaka-imposible, pero magiging posible
Kapag nagkaroon na po tayo ng pagpapakumbaba kagaya ng ating Panginoon, ay magkakaroon po tayo ng pag-ibig sa iba, kagaya ng pag-ibig ng Panginoon na ating naranasan. Kakaroon tayo ng absolute service. Minsan, kapag gumagawa tayo ng isang bagay sa isang tao, naghihintay tayo ng kapalit o apresasyon. Ang tawag doon in the service, investment. Parang business yan. Pag nag-invest ka, meron kang hinihintay na ROI. Pero, yung service na pwede mong gawin sa isang tao, mga kapatid, o sa isang komunidad, sa isang organisasyon, na hindi naghihintay ng kapalit, ay totoong service ito. Kapag naghihintay ka ng kapalit, sabi ko nga kanina, investment ito. No, ang ginawa po ng ating Panginoong Yesus, mga kapatid, ay hindi siya nag-invest. At hindi niya kailangang mag-invest sa atin. Service with love and humility. Ito yung unang dahilan kung bakit nakakaranas po tayo ng storms. Sapagkat ito'y God's means of transportation sa ating mga buhay bilang mananampalataya. Pangalawa, storms are means of testing to see and experience God's power. To see and experience God's power. Hindi pwede yung nakikita mo lang sa iba yung God's power. Kailangan mong maranasan. No? Nung makita ko si Maurice Cirulo, isang Hudyo, mga kapatid na evangelist, mga kapatid na ginamit ng Panginoon upang magpatayo ng isang pilay mula pagsilang na naka-wheelchair, nalapit sa kanya. Nakita ko yung God's power sa buhay ni Maurice Cirulo. Sabi niya, stand up in Jesus' name. Ganun lang kasimple. I told you, stand up in Jesus' name. Ganun lang kasimple. Tumayo siya. Bagamat kilala ng mga tao yon na pilay mula sa kanyang pagkabata. Nakita ko yung God's power. Then, naranasan din po natin yung God's power sa ating mga buhay. Sa papanong paraan. Maraming mga bagay, mga kapatid, sa buhay ko bilang isang pastor na pinatunayan ng Diyos mula sa mga testings ng aking buhay bilang pastor kung gaano ka-powerful ang Diyos. Dumarating tayo doon sa punto na, Lord, bahala ka na. Kinumit ko sa iyong lahat. Then, bahala ka na. Para bang yung trust natin sa Panginoon ay nako-question minsan. Pero kapag naranasan po natin siya at nagkaroon po tayo ng tamang pangunawa doon sa kung bakit tayo tinetest ng Panginoon, mga kapatid, abay, ipagpapasa Diyos natin ang lahat. Maalala po natin si Joseph the dreamer, yung tao ay binenta ng kanyang mga kapatid sa mga businessman, no? Binenta siya at binenta na naman siya ng mga bumili sa kanya sa Egypt. Na kung titignan po natin yung buhay ni Joseph at mag-i-stop na po tayo doon sa pagbenta sa kanya, abay napakahirap, di ba? Pero paano ba kumilos ang Panginoon sa buhay niya? Na bago pa malaman ni Joseph, mga kapatid, bago pa malaman ng kanyang mga kapatid, yung plano ng Diyos, of course, napakaraming sakit ang naranasan niya, di ba? Pero mo, ibenta ka ng iyong mga kapatid. At alam natin na ang masyadong nakakasakit po sa atin ay yung gumawa yung mga mahal natin sa buhay against us. Sapagkat ini-expect po natin sa ating mga mahal sa buhay na mahalin tayo, yakapin tayo, maging sa ating kakulangan. No? Then, nung tinest si Joseph ng Panginoon, mga kapatid, tignan po natin yung shifting ng kanyang buhay. Noon kasi, pag binili ka, alipin ka eh. Si Joseph ay naging isa sa mga prime person ng Egypt. Ganun siya, blinas ng Panginoon. No? Pero nung tinesting siya na ibenta, ano kaya yung naramdaman ni Joseph? Tahimik ang Bible doon. Pero kung mayroon po tayong mga speculations doon sa naramdaman ni Joseph, of course, hindi po siya natuwa. Pero unti-unti, no, yung shifting ng kanyang buhay, mula sa pagkaalipin,
naging prime person siya. At naging daluyan pa siya, mga kapatid, o naging instrumento pa siya to save his family, the nation of Israel, mula sa pagkagutom, from famine, mga kapatid. Di ba? God tested Daniel. Alam natin si Daniel kung paano siya manalangin sa Panginoon. No? Pero tinest siya ng Panginoon. Hinayaan siya ng Panginoon na ilagay sa lion's den. Yung mga lion na yun, ginutom pa ng ilang araw. No? Pero anong ginawa ng Diyos? Nung tinest niya si Daniel, mga kapatid, nilagay sa lion's den, of course, lalapayin siya, kakainin siya. Baka hindi pa nga siya lalapag sa lupa, ubos na sa gutom ng mga lion. Pero anong ginawa ng Diyos? Imposible, hindi ho ba? Kung iniisip po natin, imposible. Na yung lion isasantuin si Daniel. But God's power ay nananatili at nandun. Hindi naging absent ito sa buhay ni Daniel. God tested Meshach, Shadrach, and Abednego. Mula sa kanilang pananampalataya. No, mayroong hamon sa kanilang pananampalataya sa kanilang Diyos. Mula doon sa hari. Sapagkat sinabi ng hari na mayroon siyang utos na lahat ng pagkanarinig yung tunog ng trompeta, lahat ng kanyang nasasakupan ay yuyukod doon sa ribulto. Ngunit si Meshach, Shadrach at Abednego ay mayroong Diyos na buhay at hindi ginawa ng tao, kundi siya yung gumawa ng tao. Yun yung Diyos nila At pinatawag sila ng hari. Ang sabi nila sa hari, mahal na hari, sabi nila, mula sa iyong kapangyarihan, pwede kaming iligtas ng aming Diyos. At kung hindi man, hindi pa rin kami yuyuko sa ribultong ginawa mo. What a firm faith doon sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Kung tayo siguro nanginginig na tayo, di ba? Sabihin natin, sige, mahal na hari, kahit na yuyuko ako ng ilang beses diyan, kahit wala yung tunog ng trompeta. Pero si Meshach, Shadrach at Abednego, mga kapatid, ito yung unconditional faith na mayroon sila. Dahil mayroon silang tiwala sa kanilang Diyos. Sabi nila sa hari, pwede kaming iligtas ng aming Diyos mula sa iyong kapangyarihan. At kung hindi man, hindi pa rin kami yuyuko sa ribultong iyan. Ang galit ng hari, mga kapatid, di ba? Sino ba sina Shadrach, Meshach at Abednego na magsalita ng ganun sa hari? Ang hari nun, kahit papugutan ka ng ulo, wala siyang pananagutan sa batas, sapagkat siya ang batas. Ipinainit ng ilang beses pa yung pugon na paglalagyan kina Shadrach, Meshach at Abednego. At maging yung nagdala sa kanila ay namatay sa sobrang init. Ngunit isang bagay na kagilagilalas na nakita mula sa mata ng isang hari na sina Shadrach, Meshach at Abednego ay hindi nasusunog at wala man lang amoy ng kanilang buhok o ng kanilang damit na nasunog. God's power ay nakikita at nararanasan po natin mula doon sa mga testing, mula doon sa mga storms. Hindi madali ang pinagdaanan ng mga ito. Hindi madali ang ating pinagdadaanan bilang mananampalataya, mga kapatid. Huwag nating sabihin na, wow, si Joseph may ganitong karanasan. Wow, si Daniel may ganitong karanasan. Wow, si Meshach, Shadrach at Abednego mayroong ganitong karanasan. Mayroon din tayong unique na karanasan sa Panginoon. Hinahamon din tayo ng Panginoon. Tinetest din po tayo. At yung pag-testing ng Panginoon, mayroon ako narinig na, tinetesting ka ng Panginoon. Para malaman niya kung gaano kalalim ang iyong pananampalataya. Mistake na statement. Kahina naman ng Diyos natin kung hindi niya alam yung pananampalataya natin, di ba? Kaya na kailangan pa niya tayong testingin. Mahina yung Diyos. Pero hindi ganun yung Diyos natin. Yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob na nakakakilala at nakakaalam ng lahat ng bagay. Kilala niya tayo. Minsan nga tayo, hindi natin kilala ang ating sarili. Di ba? Pero ang Diyos, kilala tayo. Wala pa man tayo dito sa mundo, kilala niya tayo. Alam niya kung gaano kahaba, alam niya kung gaano karami yung buhok mo. Tapos sasabihin mo, testingin ka ng Panginoon upang malaman niya kung gaano kalalim ang iyong pananampalataya? Of course not. Nararanasan po natin ang mga testing na ito for us to know how powerful and faithful the God whom we serve.
Mula sa mga testing na ito, mga kapatid, nakikita po natin na hindi tayo iniiwan ng Diyos. Ini-empower niya tayo mula doon sa kanyang kapangyarihan. Mula doon sa kanyang pagiging Diyos sa atin. Pangatlo, storms are God's means of testimony. Yan. Storms are God's means of testimony. Anong karanasan mo sa Panginoon? Ang testimony po natin ay hindi pwedeng copy-paste sa iba. Alam mo, yung buhay niya, napakaganda, bless siya ng Panginoon. But how about you? Declaring your faith, your life, your committed life. Pero, nagka-copy-paste ka ng testimony at wala kang testimony, hindi pwede yun. Sapagkat, walang mananampalataya na hindi nakaranas ng mga pagsubok ng kanyang buhay. Walang mananampalataya na walang storm sa kanyang buhay, mga kapatid. Sapagkat ito'y means of testimony kung paano tayo dinadala ng Panginoon sa kanyang kalooban. Nagkasakit ka ba? At gumaling. Marami tayong, bilang pastor, marami tayong na-witness na ganito doon sa mga prayer request nila sa atin na imposible, tinanggihan na ng doktor. Pero dumating yung panahon na, Pastor, magaling na po ako. Salamat. No? Yung testimony ng taong ito ay nagpapakita ng katapatan ng Panginoon. At naiugnay po tayo dahil naging bahagi po tayo mula doon sa kanyang paglaban na kasama ang Panginoon. From nobody to somebody. Sino ka ba noon? No? At ngayon, naging somebody ka na. Ito yung testimony mo. Mula doon sa God's provisions na naranasan mo, ay nakilala ka mula doon sa wala. From nothing to prosperity. Babalikan po natin si Joseph. Ibinenta ng kanyang mga kapatid. Yet, God prospered him and become one of the prime person in Egypt. Si Daniel, anong naranasan niya? Mula doon sa imposible. Ito yung testimonyo. Sina Shadrach, Meshach at Abednego. Ito ay napakabigat na testimonyo kung gaano kagaling, kung gaano ka-powerful yung Diyos na pinaglilingkuran natin, na minamahal tayo, na nagmamahal sa atin. Mga kapatid, storms of life are real in Christian context, in our lives as believers. Hindi ito wala, kundi ito'y nangyayari. Maaring araw-araw, maaring maraming mga panahon na nangyayari ito, na halos hindi tayo makaangat. Pero at the end, or at the middle, kapag naging open po ang ating buhay, ang ating puso, ang ating isipan na nagpapasakop sa Diyos, maiintindihan po natin na ang storms of life are God's means of transportation, God's means of testing, God's means of testimony. Don't worry about the storms of life. Jesus is with you. Jesus is with us along our journey. Sa Diyos po ang papuri. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa pagbukas mong muli ng iyong dulang upang kami na iyong mga anak ay tumanggap ng iyong biyaya na hindi pwedeng bilhin sa palengke, sa stores, na hindi pwedeng makuha kung saan-saan, kundi ito'y sa iyong dulang lamang. Salamat, Panginoon, sa mga puso na pinuntahan ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon,
sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng pagkaunawa sa iyong mga salita at pagkaunawa sa aming mga karanasan. Na bagamat minsan sa aming karanasan na mabibigat, mga pagsubok na aming hinaharap, ay talagang hindi namin kaya kung wala ka sa amin. Pero dahil nasa amin ka, Panginoon, you enabled us to prosper, to win, and to become victorious as your children. Maraming salamat, O Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin na nakakasama namin sa pananambahang ito. Pagpalain mo kaming lahat, bigkisin mo kami ng iisang pananampalataya, ng iisang pag-ibig, at ganun din ng iyong pagliligtas at ng paglilingkod. Maraming salamat, O Diyos, na Ikaw ay laging tapat sa aming mga buhay. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat kahit minsan, hindi mo kami iniwan at pinabayaan. Kami po'y dumudulog at itinataas muli ang aming mga sarili, ang aming mga puso at ang aming mga buhay. Kung mayroon ka pong nakikita sa amin na hindi angkop sa buhay ng iyong mga anak, na hindi angkop sa iyong panuntunan, Panginoon, tulungan mo kami na makita ito at iwanan ito. Patuloy mo kaming balutin ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. I-bless mo po, Panginoon, ang lahat ng aming nakasama sa pananambahang ito. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Natapos na ang ating sama-samang pagsamba, ngunit kayo'y magpapatuloy sa inyong paglilingkod. Ang anumang biyaya na inyong tinanggap ay inyong ipamuhay. Huwag din naman ninyong kalimutang ibahagi sa iba. Mumula sa inyong tahanan at sa lahat ng taong inyong makakasalamuha sa araw-araw. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. See